emotionally, mentally, physically. So siguro, kailangan lang din to listen and to understand talaga. Kasi nga ako nun ina-explain ko, hindi po ba, sinasabi ko sa ibang doctors, hindi po ba may stages yan? And kapag lumagpas ka na ng stage 3, that's it. So parang, hindi, meron pa yan. Tiisin mo lang yung pain, tapos parang ako, gusto mong sabihin dun sa kausap ko, what if ikaw, sa'yo ko ibigay? Nasabihin ko sa'yo, tiisin mo lang. Diba kasi, and I'm sure you are a very compassionate person, but siguro dumating lang din kami sa ibang mga taong may nakausap kami na hindi sila ganun. So, and finally with my doctor na, with Dr. Edson, yun nga yung una kong sinabi sa husband ko, nung narinig ko parang yung tono ng pananalita pa lang niya na parang sabi ko, I love him. Gusto ko na siya kasi para bang may understanding siya, parang naiintindihan niya kung ano yung pinagdadaanan mo, and doon kagad siya sa solution. Siguro kasi kaya kami pupunta sa doktor, hindi kami gagastos para kumonsulta sa doktor. Hindi namin sasabihin na, Dok, gusto namin ng bakal sa katawan. Unless kailangan na talaga namin. So parang feeling namin siguro kaming mga ganun. Siguro pag hiningi na namin, bigay nyo na lang. Pag yun ang ipagdamot sa amin. And nagkaroon din kasi ako ng experience na tinakot ako na parang it's going to be the end of you, parang yung mga rules na mapupunta sa'yo, like sitting down ka na lang, ganito. Parang ako, parang hirap naman nun. At 36 years old ako nung na-diagnose ko, parang 36? May mga potentials pa ako Bakit naputol doon? Ba't nakaupo na lang ako palagi? And, yeah. So, siguro mas maging compassionate lang, and yun nga. Minsan kasi may mga patients like me na parang mas maraming alam. So, yung gist is, listen more because kung hindi kami makikinig, we won't understand how you feel and what you're going through.